Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamagaling na broadcaster sa Pilipinas. Ipinatumba nga ba siya dahil lakas loob niyang isinisiwalat ang mga korupsyon ng mga opisyal sa kanilang lugar? Totoo bang pinapapatay lahat ng mga saksi at tumitestigo laban sa opisyal na kanilang itinuturo? Si Governor Joel Reyes nga ba ang mastermind sa likod ng pagpapapatay sa kanya? Bakit tumakas ng bansa si Governor Reyes at kapatid niya kung wala silang kinalaman? Kilalanin natin si Doc Jerry Ortega. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at article. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Gerardo Valeriano Ortega o mas kilala bilang Doc Jerry o Ka Jerry ay ipinanganak noong ika-28 ng Agosto 1963 sa Palawan. Ang kanyang ama na si Rafael Totoy Ortega Sr. ay naging dating alkalde ng Aborlan, Palawan. Sumunod sa epak nito sa politika ang kanyang nakababatang kapatid na si Rafael Ortega Jr. habang si Ka Jerry naman ay kumuha ng kurso sa pagka-veterinaryo sa Gregorio Araneta University Foundation malapit sa Manila. Taong 1988, pinakasalan niya ang isa ding veterinaryo na si Patria Gloria Inocencio o Patty sa isang church wedding sa Bulacan. Biniyayaan sila ng 5 anak, sina Micaela Angeli, Erica Gabriel, Joaquin Philip, Maria Sofia at Kiara Bettina. Ang panganay na si Micaela Angeli o Mika ay nagtatrabaho bilang Information Education and Communication Officer ng Kapit Pisig para sa Ilog Pasig ng ABS-CBN Foundation. Sa mga nakakakilala kay Doc Jerry ay sinasabing isa siyang relihiyosong tao at isa din siya sa mga local na pinuno ng katolikong grupo na Couples for Christ sa Palawan. Taong 1988 din nagsimulang magtrabaho si Doc Jerry sa Crocodile Farming Institute o CFI sa Iriwan, Puerto Princesa, Palawan. The Crocodile Farm and Nature Park ang naunang pangalan ng Crocodile Farm. Layunin nito na pigilan ang pagkaubos ng 2 species ng crocodile sa Pilipinas. Ang Philippine Saltwater Crocodile o Indo-Pacific Crocodile na matatagpuan din sa mga bansang Australia, India, Malaysia, Singapore at Thailand, at ang Mindoro Crocodile na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Bukod sa pagpapanatili ng populasyon nito ay kasama ang pagpapalaki ng mga buwaya para sa komersyal at ethical na produksyon ng karne nito at balat. Taong 1993 naisipan ng CFI na i-farm out ang kanilang mga buwaya. 80 aspiring crocodile farmers ang nag-apply para dito. 19 ang dumalo sa 3 araw na orientation para dito at matapos ang screening ay 6 na magsasaka ang biniyayaan ng CFI ng kanilang mga unang buwaya pagdating ng taong 2000. Ang inisyatiba ni Doc Jerry ang representasyon ng industriya ng buwaya sa Pilipinas. Sa ngayon ay pinalitan na ang pangalan ng CFI bilang Palawan Wildlife Rescue and Rehabilitation Center. Ngunit hanggang ngayon ay kilala pa rin bilang Crocodile Farm o CFI. Si Doc Jerry ay sumailalim sa scientific leadership training sa mga bansang Japan, Australia, Singapore, Thailand, Israel at USA. Ang mga masinsinang pagsasanay na ito ay tumulong sa kanya at sa kanyang team upang isulong at ipakilala ang crocodile farming sa Pilipinas. Naging author, co-author at nagrepresenta ng mga scientific paper para sa mga domestic at international conference. Isinulong ng kanyang grupo ang advokasya sa crocodile farming. Nilabanan nila ang mga iligal na pangangalakal ng wildlife at iligal na pangangaso. Sa pagsisikap na ito ay naitaguyod ang Palawan Wildlife Refugee and Rescue Center at Palawan Marine Mammal Rescue Society. Taong 1996, kinilala ang kanyang pagsisikap ng isang environmental newspaper na tinatawag na Bandilyo ng Palawan at iginawad sa kanya ang kauna-unahan nilang parangal na Palawenyo of the Year, isang bagay na pinahalagahan at ipinagmamalaki ni Doc Jerry. Kaya ipina-frame niya pa ang issue ng pahayagan na ito at i-display ito sa kanilang sala upang makita ng kanilang mga bisita. Taong 1998 naman ay pinarangalan siya bilang Most Outstanding Veterinarian in Exotic Animal Practice ng Veterinary Practitioners Association of the Philippines. Pagpasok sa politika. Taong 2001, hindi na nagulat ang karamihan nang magbitiyo si Doc Jerry sa kanyang posisyon sa CFI upang pumasok sa politika gaya ng kanyang ama na
dating alkalde ng Aborlan, Palawan. Tumakbo at nanalo para sa posisyon ng Provincial Board si Doc Jerry. Hinawakan niya ang posisyon hanggang 2004. Sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan, ay dito umano unang beses na nagkaroon ng access si Doc Jerry sa mga impormasyon at dokumento ukol sa malawakang korupsyon sa pamahalaan ng Palawan na nagresulta sa kanya upang maging numero unong kritiko ni nooy Gobernador Mario Joel T. Reyes. Siya ang nag-iisang lakas loob na nagpapahayag ng kanyang saloobin at nag-e-expose ng mga questionabling transaksyon sa gobyerno. Siya ang nag-iisang boses kontra korupsyon, lalo na kung nakakaepekto ito sa kapaligiran. Taong 2004, tumakbo si Doc Jerry para sa posisyon ng gobernador sa ilalim ng platapormang Good Governance and Anti-Corruption. Nilabanan niya ang kasalukuyang gobernador noon na si Joel Reyes. Ginamit niya sa kanyang pangangampanya ang mga plastik na sako para sa banner at ang lumang jeep ng kanilang pamilya bilang nag-iisa niyang sasakyan para sa pangangampanya. Isinulong niya ang transparency ng mga transaksyon ng gobyerno, pagtaas ng mga alokasyon sa programa para sa kahirapan at edukasyon, proteksyon para sa karapatan ng mga katutubo at ang pinaka-controversial sa lahat ay ang pangako niyang ilalakad ang pagkuha ng 40% provincial share sa mga naliko mula sa Malampaya Gas Project. Maganda man ang intensyon at advokasya ng kanyang pangangampanya ay natalo si Doc Jerry. Ngunit nakakuha naman siya ng 38,000 na boto. Pagsulog ng advokasya. Pagkatapos matalo ay nag-usap si Doc Jerry at asawa niyang si Doc Patty. Inisip na lang wala ng pag-asa ang politikal at ekonomikal na sitwasyon sa bansa. Kaya't nagdesisyon silang kumuha ng kursong nursing bilang alternatibo sa kanilang desisyon na mag-ibang bansa na lamang. Sa panahong ito ay nagsimula na din si Doc Jerry na maging anchor o commentator sa ilang istasyon ng radyo sa Palawan gaya ng Primetime Public Affairs program na ipinapalabas sa DYSP Super Radyo Palawan na pinamagatang Harapan. Tinatalakay nito ang magkabilang panig ng pinakamaiinit na issue sa Palawan pati na ang ilang problema sa kapaligiran. Ang pinaka hindi malilimutang pangyayari sa palabas ay ang makasaysayang pagbabati ng nooy Mayor Edward Hagedorn at Governor Salvador Socrates. Co-host naman siya sa sikat na comic and public affairs talk show ng DWRM Radyo ng Bayan na may pamagat na Ramatak. Taong 2005 ay kinuha si Doc Jerry bilang General Manager ng Palawan Broadcasting Corporation, may-ari ng DYPR-TV na isang affiliate ng ABS-CBN at DYPR-AM or IFM at affiliate naman ng RMN. Sa mahigit isang taon lamang ng kanyang stewardship sa programa ay nakapagbigay siya ng mga bagong ideya at nagawa niyang ilabas ng todo ang husay ng mga kasalukuyang broadcast personnel na nagpataas ng kanilang rating. Sa kauna-unahang beses sa loob ng 40 taon ay naging number 1 ang DYPR. Taong 2006 ay naging parte siya ng TV Patrol Palawan hanggang 2010. Taong 2007, kinontak siya ng ABS-CBN Foundation bilang Project Director ng Bantay Kalikasan Palawan. Isang bagay na malugod niyang tinanggap. Sa kanyang pagsisilbi bilang director ay pinasimula na ni Doc Jerry ang 5 community-based sustainable tourism sites na pinamamahalaan at pinangangalagaan ng komunidad. Sinabi ni Doc Jerry sa isang interview ng PhilStar, "All of these are the project of the community-based sustainable tourism, where the support is the community and 100% of the profits go to the community. All of the employees, managers, and all of the workers are from the community. We do not need to destroy the environment for us to benefit from it. We just need to take care of it so we can invite guests for them to see the natural beauty of our environment so that our countrymen will have opportunities from that. As we always say, kung may pakialam, may pakinabang." Ang 5 eco-tourism sites ay number 1, Bakungan River Cruise. Number 2, snorkeling sa Honda Bay at island hopping sa Pambato Reef, Dalub, Karagatan. Number 3, dolphin and whale watching sa Puerto Princesa Bay. At number 4, rock climbing sa Ugong Rock at zip line. At number 5, firefly watching sa Iwahig River, kung saan nakatanggap si Doc Jerry ng International Award. Disyembre 2010, inaprubahan ng PCST o Palawan Council for Sustainable Development ang isang malawakang pagmimina sa Palawan.
isang bagay na mariing tinututulan ni Doc Jerry. Kasama ang Bantay Kalikasan, inilunsad nila ang 10 million signatures campaign upang iban ang lahat ng mining operations sa probinsya ng Palawan. Plano nilang mangalap ng mga pirma sa Maynila sa susunod na buwan. Kamataya, ika-24 ng Enero 2011. Bandang 10:30 AM ay katatapos lamang ni Doc Jerry sa broadcast ng kanyang radio show na Ramatak. Dumiretso si Doc Jerry sa tindahan ng ukay-ukay sa may barangay San Pedro malapit sa veterinary clinic nila ng kanyang asawa. Nakatakda noon si Doc Jerry na maghanda papuntang Manila upang isagawa ang pagpopromote ng kanilang 10 million signatures campaign. Habang tumitingin sa mga paninda ng ukay-ukay ay nilapitan siya ng isang lalaki mula sa likuran at binaril sa likod ng kanyang ulo at agad na tumakbo paalis. Si Doc Patty naman ay tinawag ng mga kapitbahay nila sa klinik. Doc Patty, si Doc Jerry nabaril upang sabihing nabaril ang kanyang asawa. Nagmamadaling sigaw ng mga ito. Habang papalabas ng klinik ay ipinagdarasal ni Doc Patty na sana ay hindi nakamamatay ang tama ni Doc Jerry at sana makaligtas ito. Ngunit nang makita niya ang asawa sa dami ng dugo na lumalabas mula sa ulo, noo at ilong, alam niyang hindi na ito lalabas doon ng buhay. Humingi na lamang siya ng kumot na maaaring itakip sa kanyang asawa dahil dumarami na rin ang mga tao na nagtitinginan. Hinawakan na lamang niya ang kamay ng kanyang asawa at nagdasal ng taimtim. Maya-maya pa ay dumating na ang ikalawang anak nilang si Erica at ilang kaibigan ng pamilya. Dahil in shock pa noon si Doc Patty ay hinayaan niyang ang mga ito na ang umisikaso sa mga otoridad at maghanda ng preparasyon para sa libing. Sa labas naman, salamat sa pagtulungan ng mga bystanders na itinuturo ang lokasyon ng suspect at isang nakaparadang fire truck na nagpatunog ng siren nito ay agad na nahuli ng mga pulis ang tumatakbong suspect na si Marlon Recamata alias Pusa at Tagar. Nang tanungin ng mga pulis ang salarin na si Recamata, sinabi nitong pagnanakaw lamang ang kanyang pakay kaya napatay niya si Doc Jerry. Ngunit ilang partido ang nagsabi na hindi ito kapani-paniwala dahil simple manamit si Doc Jerry at ipinipresenta ang sarili na hindi kaaya-ayang nakawan. Ilan sa mga umalma ay sinabantay kalikasan head Gina Lopez, Committee to Protect Journalists, Asian Human Rights Commission at ang nooy Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn. Sa mga investigasyon at interview lumalabas na noong panghuling bahagi ng 2009 ay nakatatanggap na ng banta si Doc Jerry. Lalo na at isa siyang hard-hitting commentator sa kanyang trabaho at buong tapang niyang inihahayag ang kanyang advokasya ang pagtutol sa mga nakakapanira ng kapaligiran, anomalya sa gobyerno at kontramina. Sa isang interview ay sinabi ni Mayor Edward Hagedorn na bago pa man itumba si Doc Jerry ay nakatatanggap na ito ng mga banta sa kanyang buhay sa pamamagitan ng mga text message na nagsimulang magdatingan noong hayagan niyang tutulan ang pagmimina sa Palawan. Isa sa mga bantang ito ay idinamay pa ang anak na babae ni Doc Jerry. Kwento ni Mayor Hagedorn na nakalagay sa text message, "Ang anak mong babae, ingatan mo, uunahin namin." Masyadong marami ang text. Nagpa-blotter yata siya noong time na yan. Nang malaman niya ang nangyari, agad na ipinag-utos ni Mayor Hagedorn na isecure ang pamilya ni Doc Jerry at kaligtasan ng gunman na si Recamata dahil napakahalaga ng statement nito. Sa tingin ni Mayor Hagedorn ay may kinalaman sa trabaho ni Doc Jerry ang nangyari. Aniya, laban siya sobra sa pagmimina sa Palawan. Definitely may kinalaman ito sa trabaho niya. Ayon sa isang article na naglalaman ng interview sa panganay na anak nilang Doc Jerry na si Mika, hindi na bago ang mga bantang natatanggap ng kanilang ama. Ngunit mas dumami ito at mas tumindi magmula nang magbalik sa ere ang radio program na hinhost ng kanyang ama sa DWAR. Umabot ito sa puntong nag-hire sila ng bodyguard para sa kanilang ama na siyang lagi namang sinisiguradong ramdam nila ang pagmamahal nito. Marami daw naging kaaway ang kanyang ama sa pakikipaglaban nito para sa tama. Hindi lamang daw nila lubos akalain na totoohanin ang mga banta sa kanilang ama. Nang muling tanungin ng mga pulis si Recamata, bukod sa umamin ito ay idinawit din ng ilang pangalan na konektado sa pagpaplano ng pananambang kay Doc Jerry. Ayon sa kanyang confession, si Dennis C. Aranas ang nagsilbi bilang kanyang lookout at informant. Si Armando R. Noel naman ay umanong nag-hire sa kanilang serbisyo at nag-alok ng 150,000 pesos para gawin nila ang trabaho. Si Rodolfo O. Edrad Jr. naman, dating bodyguard ni Governor Joel Reyes, ang nagbigay ng down payment sa kanila na nagkakahalaga ng 10,000 pesos.
Sa kanyang rekoleksyon, matapos niyang barilin si Doc Jerry ay bumaril din siya sa lokasyon ng kanyang kasamahan dahil akala niya ay bubunot din ito ng baril sa kanya. Matapos ito ay tumakbo siya palayo at nang marinig niya ang siren o wangwang ng isang fire truck ay itinapon niya sa isang basurahan ang kanyang baril at nagpatuloy sa pagtakbo. Nahuli siya ng mga pulis na nasa lugar kung saan siya tumakbo palayo. Ika-25 ng Enero 2011, inimbitahan ng NBI sa Puerto Princesa ang isa pang lalaking itinuturing na ikalawang suspect na si Percival Lecias upang questionin. Ika-28 ng Enero 2011, inaresto naman ang lookout na si Dennis Aranas sa May Coron, Palawan at umamin sa kapulisan ng kanyang pagkakasala. Sumunod nito ay magkasunod ng sumuko ang iba pang suspect na sina Rodolfo Edrad Jr. at Armando Noel. Ang baril na isang 45 caliber pistol naman na ginamit ni Marlon Recamata sa pamamaril kay Doc Jerry ay nakuha sa isang basurahan sa may kalsada kung saan niya ito sinubukang walain habang tumatakbo papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Na-trace ng mga otoridad na nakaregister ang baril sa dating Palawan Provincial Administrator, Attorney Romeo M. Serratubias. Paglipas ng ilang araw, isang lalaking nagngangalang Arturo Regalado ang sumuko sa mga otoridad at sinabing binili niya ang baril kay Attorney Serratubias. Si Rodolfo Edrad Jr. alias Bumar naman na nauna ng sumuko ay sinabing siya ang naging dating bodyguard ni na dating Marinduque Governor Jose Antonio Carrion at dating Palawan Governor Mario Joel Reyes. Parehong idinawit ni Edrad ang dalawang politiko sa pagpapatumba kay Doc Jerry. Sa ibang report naman ay kasama sa mga idinawit ni Edrad ang kapatid ni Governor Joel Reyes na dating Coron, Palawan Mayor Mario T. Reyes Jr. at ang bumili ng baril kay Attorney Serratubias na si Arturo Regalado. Ayon sa confession ni Edrad, June 2010, sinabi sa kanya ni Governor Carrion sa garahe ng bahay nito sa Merville Park, Parañaque, "Bumar, may ipapatrabaho akong 2 tao at may budget na 600,000 at ininegotiate ko pa ito madagdagan ng 100,000 para maging 700,000. Bago pa bulong na sinabi sa kanyang 2 taga-media sa Palawan. Ika-4 ng Hulyo 2010, pumunta si Edrad sa Palawan para mag-report kay Governor Joel Reyes at tinanong kung nasabihan na ba siya ng planong itutumba na 2 taga-media sa Palawan. Nang umuo si Edrad, ay sinabi daw ni Governor Reyes na humanap ng ibang gagawa nito dahil kilala si Edrad na nakakasama niya. Disyembre 2010, binigyan ni Governor Reyes si Edrad ng 100,000 pesos upang makagalaw ang kanilang mga recruit at 50,000 pesos upang makabili ng mga baril kasama na ang 3 litrato ni Doc Jerry Ortega na siyang sinabi niya bilang target. Kinuha ni Edrad ang serbisyo ni Armando Noel at Erwin Arandia na mula sa Pagbilao, Quezon. Binigyan sila ni Edrad ng tig 20,000 pesos, 3 larawan ni Doc Jerry at karagdagang 25,000 pesos para sa panggastos nila. Hindi nagtagal, umalis patungong Puerto Princesa si Noel at Arandia, armado ng 38 caliber pistol. Ilang araw ang lumipas, ay tinawagan ni Edrad si Arturo Regalado upang magpabili ng mga bala para sa 38 caliber pistol. Matapos ito ay tumawag si Noel at sinabing hindi nila kaya ni Arandia na isagawa ang trabaho dahil natatakot sila. Bumalik sila upang kitain si Edrad sa pagbilao at saka inirefer si Marlon Recamata na handang gawin ang trabaho. Sinampahan ng kaso ang mga salarin base sa kanilang confession habang itinuro naman nila bilang mga mastermind sina Governor Carrion at Reyes. Sa huli ay itinanggi ni Governor Joel Reyes na naging bodyguard niya si Edrad habang si Governor Carrion naman ay sinabing naging bodyguard nga niya ito dati, ngunit itinanggi namang nagkaroon sila ng anumang usapan ukol sa pagpapatumba kay Doc Jerry. Ika-14 ng Pebrero 2011, nagsumite ng supplemental affidavit of complaint si Doc Patty. Naniniwala ang byuda ni Doc Jerry na may kinalaman si Governor Reyes sa pagpapatumba sa kanyang asawa. Ang nakaregister na may-ari ng baril na ginamit na si Attorney Romeo Serratubias ay nagsisilbi bilang provincial administrator noong panahong nagsisilbi din bilang gobernador si Joel Reyes. Nakasaad sa reklamo niya na si Governor Reyes ang naging pangunahing target ng kritisismo at commentaries ni Doc Jerry sa kadahilan ng mula nang maupo si Governor Reyes mula 2003 hanggang 2010
ay ito ang nangangasiwa sa pamamahala at disbursement ng Malampaya Funds. Bukod dito ay siya rin ang chairman ng PCSD na siyang nag-aproba ng pagmimina sa probinsya ng Palawan. Ang issue sa korupsyon at pagmimina na palaging sinasambit ni Doc Jerry sa kanyang mga komentaryo ay naging malaking dahilan sa pagkatalo ni Governor Reyes noong eleksyon 2010 nang tumakbo siya bilang member ng House of Representatives para sa 2nd District ng Palawan. Investigasyon. Ikapito ng Pebrero 2011. Binuo ng dating Department of Justice Secretary Laila De Lima ang isang espesyal na panel ng mga prosecutor upang magsagawa ng preliminary investigation. Bilang sagot sa ipinasang affidavit ni Doc Patty, ay nagsumite din si Governor Reyes ng kanyang counter affidavit na may petsang ika-31 ng Marso 2011. Itinanggi niya na may kontrol siya sa disbursement at management ng Malampaya Funds. Nakalagay dito, "There is no truth to any allegations of corruption or misuse involving these funds. As I already explained, I had no control over the management or use of the said funds." Itinanggi din ni Governor Reyes na nakaapekto ang mga kritisismo ni Doc Jerry sa kanyang kampanya sa pagiging 2nd District Representative. Nakalagay sa kanyang affidavit na "I never considered him a threat" at hindi umano epektibo ang radio program ni Doc Jerry sa mga voters ng Palawan. Maging ang confession ni Edrad ay kinontra din ni Governor Reyes. Ang confession umano nito ay nag-a-apply lamang sa kanyang sarili at hindi dapat maging basehan ng paghatol sa kanya o kanino man. Ika-8 ng Hulyo 2011. Naglabas ng resolusyon ang first panel at dinismiss ang mga kaso laban kay Governor Joel Reyes at sa iba pang itinuturing na masterminds at principal na sina Marinduque Governor Antonio Carrion, dating Palawan Mayor Mario T. Reyes Jr., Attorney Romeo Serratubias, Arturo Regalado at Percival Lecias dahil sa kakulangan sa ebidensya. Ngunit, sa parehong resolusyon ay sinabing may probable cause para kasuhan ng salang pagpatay sina Rodolfo Edrad Jr., Armando Noel, Dennis Aranas at Edwin Arandia. Labis itong ikinalungkot ng pamilya ni Doc Jerry. Sinabi ng kanyang asawa sa media, "Para akong namatayan ng pangalawang beses." Umapela ang pamilya ni Ortega sa naging desisyon ng first panel at nag-file ng motion to reopen preliminary investigation at motion for partial reconsideration noong ika-28 ng Hulyo at ika-1 ng Hunyo 2011. Isang 47-page motion for reconsideration ang ipinasa ni Doc Patty sa Department of Justice. Hinihiling na sampahan ng kaso sina Governor Reyes at 5 pang masterminds at principal sa likod ng pagpatay sa kanyang asawa at hindi lamang ang mga inutusan nilang pain. Nakalagay dito, pawns whose participation in them were merely at best as accessories. Tinutulan ni Governor Reyes ang muling pag-review ng kaso at hinamon ang pagsasagawa ni Secretary De Lima ng ikalawang panel. Ika-3 ng Oktubre 2011, humingi si Governor Reyes ng pansamantalang restraining order upang hadlangan ang muling pagsisiyasat sa kaso. Nag-issue ang ikalawang panel ng subpoena kay Governor Reyes upang sila ay harapin. Ika-13 ng Marso 2012. Matapos i-review ang motion for reconsideration na i-final ni Doc Patty at pagkonsidera sa mga bagong ebidensya ay binawi ng second panel ang pag-dismiss ng mga mastermind at principal sa kaso na sina Romeo Serratubias, ang magkapatid na Joel at Mario Reyes, Arturo Regalado at Percival Lecias. Tanging si Governor Jose Carrion lamang ang hindi na isama sa sinampahan ng kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ika-18 ng Marso 2012. Nakapuslit palapas ng Pilipinas ang magkapatid na Reyes. Sumakay sila ng Cebu Pacific flight mula NAIA papuntang Vietnam. Ayon sa investigasyon, gumamit ng pekeng pangalan sa pasaporte ang magkapatid. Ang nakalagay na pangalan sa pasaporte ni Governor Joel Reyes ay Joseph Lim Pe. Kasama din sa paglipad ang kanilang abogado na si Attorney Hermie Aban. 2 ahente mula sa Bureau of Immigration na sina Rodelio Udarde na sinasabing kaibigan ni Attorney Aban at Wesley Gutierrez ang tumulong sa magkapatid upang makaalis ng bansa. Parehong sinibak sa trabaho ang 2 ahente
kasama pa ang isang gwardya na kasabwat din sa pagpapatakas sa magkapatid na Reyes. Matapos malaman ang kanilang naging papel sa pagpapatakas, nagdabas ng 300,000 pesos na pabuya ang PNP sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na hahantong sa pagkaaresto ng magkapatid na Reyes. Dagdag sa naunang 1.55 million na nauna ng inalok ng ilang pribadong individual at grupo. Isang dating driver ni Udarde na hindi pinangalanan ang lumabas at nagpatunay na kaibigan ni Udarde si Attorney Aban. Aniya ay siya ang nagmaneho ng isang brown na Montero Sport na may plate number na TAE 676. Makailang beses siyang nagpabalik-balik upang ipagmaneho ang magkapatid papuntang Naiya. Bago sa ibang pagbalik naman ay sina Attorney Aban at Udarde. Pinaabutan daw ni Attorney Aban si Udarde ng isang nakabalot sa dyaryo na bagay. Hindi sigurado ang driver kung ito ba ay pera, pero siya daw ay binigyan ng isa sa mga Reyes ng 2,000 para sa kape bago ito umalis. Ayon sa nakasulat na statement ng driver, umalis ng bansa si Attorney Aban kasama ang magkapatid na Reyes at bumalik matapos ang 2 araw. Siya din ang sumundo dito sa airport. Dumiretso sila sa bahay ni Udarde at doon ay inabutan siya ng 10,000 para sa kanyang katahimikan. Dismayado ang pamilya ni Doc Jerry sa nangyari, kaya patuloy pa rin nilang kinalampag ang mga otoridad upang gawan ng paraan na maibalik sa bansa ang magkapatid at harapin ang kanilang kaso. Hiniling din ng anak ni Doc Jerry na i-disbar o alisan ng lisensya ang abogado ng magkapatid ng Reyes dahil sa pagtulong umano nito sa pagpapatakas sa mga pangunahing suspect na isang matinding paglabag sa kanyang tungkulin bilang isang abogado at isang malinaw na act ng obstruction of justice. Mayo 2012, humingi ng tulong ang mga otoridad sa Interpol at inilagay ng ahensya sa red notice list ang pangalan ng dalawa. Setyembre 2012, ikinansela ng DFA ang Philippine passport ng magkapatid. Ikalima ng Pebrero 2013, sa kalagitnaan ng paghahanap sa magkapatid na Reyes ay kumalat naman ang balita na nakitang patay sa kanyang sariling selda ang isa sa mga state witness na si Dennis Aranas. Kumalat ang balita na nakitang patay sa kanyang sariling selda ang isa sa mga state witness at suspect na si Dennis Aranas sa kanyang selda sa Quezon Province, kung saan siya inilipat upang kaharapin ang hiwalay na kaso roon. Agad na nagsagawa ng autopsy ang NBI at ang lumabas sa kanilang autopsiya ang sanhi ng pagkamatay nito base sa hiwalay na autopsy naman ng forensics expert mula Public Attorney's Office o PAO. Malumalabas na ang ikinamatay ni Aranas. Sinabi pa ng PAO na may indikasyong inatake si Aranas. Hinawakan siya sa sahig at ang gumawa nito sa kanya ay hindi bababa sa 4 na kalalakihan. Sa isang hiwalay na report naman mula Quezon District Jail ay nagpapahiwatig na di umano si Aranas na may gagawing masama dahil umano sa pagkadismaya nito sa pagkakatanggal sa Witness Protection Program. Naipasok sa programa si Aranas bilang state witness, ngunit pagdating ng 2012 ay tinanggal siya sa programa dahil sa kaso ng pagpatay na isinampa sa kanya sa Gumaca, Quezon, at ikinulong siya sa isang provincial jail kung saan wala siyang kalaban-laban kung sakaling mayroong magtangkas sa kanya. Ayon sa report, isang araw bago siya makitang walang buhay ay nakausap siya ng kanyang kakosa na si Manuel Luis Ilaw. Bandang 3 PM daw ay sinabi sa kanya ni Aranas na hindi na siya maaaring ma-detain pa ng matagal dahil nagugutom na ang kanyang pamilya. Mula nang matanggal kasi siya sa programa ay nawalan na din ng pinansyal na suporta ang DOJ sa kanyang pamilya. At umiiyak daw nitong ipinagtapat na nalaman niyang madalas daw makita ang kanyang live-in partner na may kasamang ibang lalaki. Sabi pa sa report na ibinenta ni Arana sa halagang 300 pesos ang kanyang electric fan sa isang nagngangalang Rolando Decembrana. Ngunit nawala ang pera. Sa labis na pagkidismaya ay napasabi daw si Aranas, PI na buhay ito, napakamalas talaga. Bago pumasok sa kanyang kwarto, ika-4 ng Pebrero bandang 4 PM. Disyembre 2014, kamuntikan ng mahuli ng mga pulis ang magkapatid matapos makapag-trace ng mga tawag sa telepono at isang source sa Thailand ang na-identify, ngunit nakatunog ang mga ito at nakaalis bago pa man mahuli ng mga ahente ng Thai Police at Interpol. Setyembre 2015, isang tip na ipinadala ng isang informant via email ang nagsabi sa mga opisyal na ang magkapatid ay naninirahan sa isang villa sa Rawai, bandang timog ng Phuket Island sa Thailand at namumuhay ng marangya.
Kalakip ng email ang isang mapa, litrato ng villa at magkapatid, isang white Ford Eco-USV na pag-aari di umano ng dalawa. Inimbestigahan ito ng Thai police at inaresto ang magkapatid dahil sa overstaying at ipinadeport pabalik sa Pilipinas. Sa investigasyon ay lumabas na plano pa daw umano ng magkapatid na magtayo ng isang fitness center sa Thailand. Ang informant naman ay makakatanggap ng 2 million pesos reward money. Ika-25 ng Setyembre 2015. Nakabalik na ng bansa ang magkapatid. Mukhang simpleng pasahero lamang sila maliban sa mga posas na nakasuot sa kanilang mga kamay. Nakangiti pang bumati ng magandang umaga si Governor Joel Reyes sa kahit sinong makasalubong nito sa kanyang pagbaba, habang ang kapatid niyang si Mario Reyes ay sinabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya nakasuot ng face mask at may light blue na tuwalya na nakabalot sa kanyang leeg. Dito ay sinabi ni Joel Reyes na kusa silang sumuko sa mga otoridad ng Thailand. Idinaretso ang magkapatid sa Puerto Princesa City Jail sa Palawan upang doon i-detain. Binawalan na makipag-usap ang dalawa sa media, ngunit bago pa man maipasok sa selda ay hinayaan silang magpa-press con ni City Jail Warden Superintendent Don Paredes. Agad na sinibak sa trabaho ang warden dahil dito. Ayon naman sa reports ay itinanggi ng warden na pinahintulutan niya na magpa-interview ang dalawa at sinabing isang ambush interview ang nangyari. Ang seldang pinagtitainan ng magkapatid ay bagong pintura. May sukad na 5x3x8 na metro. Kahoy na double deck. May sariling banyo at 2 bintana. Ngunit, sabi ng mga opisyal sa loob, ay hindi ito special treatment kundi inihihiwalay sila sa ibang preso dahil sa kanilang high-risk classification. Ika-25 ng Oktubre 2015, tumanggi ang magkapatid na gumawa ng plea para sa pagpatay kay Ortega. Ang hukom ang nagpasok ng plea na not guilty para sa dalawa at nag-set ng hearing sa Disyembre 2015. Sa kabila ng kinahaharap na kaso ay nagawa pa rin ng magkapatid na mag-file ng kanilang certificate for candidacy. Si Joel Reyes ay tatakbo para sa pagka-mayor habang si Mario naman ay pagka-vice mayor sa Coron, Palawan. Parehong natalo ang magkapatid. Ayon sa isang article, ay nakalaya si Mario Reyes taong 2016 sa bisa ng bail. Agosto 2017, kinasuhan naman ng Sandigan Bayan si Joel Reyes para sa kasong graft at sinintensyahan ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong dahil sa pagbibigay niya ng maanumalyang permit sa isang mining firm na pinayagan lamang ng small-scale mining permit, ngunit hinahayaan niyang kumuha ng higit sa limitasyon nito at gumamit pa ng heavy equipment na labag sa batas. Ika-15 ng Agosto ng parehong taon ay naipabalitang pinatay ang dating abogado ng magkapatid na Reyes na si Attorney Hermie Aban. Ayon sa balita ay lumabas si Attorney Aban ng bahay bandang 8 AM sakay ng kanyang motor upang bumili ng pagkain. May mga nakakita daw sa kanya na papuntang Camellia Subdivision sa may Abueg Road at pasalubong naman ang takbo ng riding in tandem na suspect. Nag-U-turn daw ang mga ito at sinundan si Attorney Aban. 4 na beses binaril na mga ito ang biktima na sinubukan pang makatakas at nakaandar ng 150 meters bago bumangga sa tabing kalsada. 8:30 AM nadala sa Multipurpose Cooperative Hospital si Attorney Aban. Sa emergency room ay sinubukan pa siyang i-revive ngunit hindi na naagapan dahil sa malubha ang pinsalang tinamo niya mula sa 3 tama sa kanyang likuran at tiyan. Sinabi naman ng asawa niyang si Mariel ay walang natatanggap na anumang uri ng banta sa buhay si Attorney Aban bago ito tambangan. Aniya, walang nagbabanta sa kanya, hindi namin alam kung sinong bumaril. Ika-4 ng Enero 2018, muling pinalaya ng Court of Appeal si Joel Reyes sa kadahilan ng wala nang basehan pa na i-hold siya para sa trial sa pagkakapatay kay Doc Jerry Ortega. Isa ng malayang tao si Joel Reyes. Ngunit pagdating ng ika-29 ng Enero 2018, ilang linggo lamang ay ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto sa kanya, kaugnay ng kaso niya sa small-time mining permit at isang hiwalay na kaso ng Sandigan Bayan sa kanya na may kaugnay sa Malampaya Fund Scam. Sinubukan naman ng kanilang kampo na mag-post ng bail ngunit kinontra ito ng Sandigan Bayan dahil isa siyang flight risk. Taong 2022, muli na namang nag-file ng Certificate of Candidacy si Joel Reyes para sa pagka-gobernador.
Ngunit dalawang matapang na botante na sina Nasir Rajuddin Miranda at Mohamed Vanarao Asgali mula Bataraza, Palawan ang nagsumite ng isang 16-page petition for disqualification sa COMELEC. Hinihiling nilang bawalan si Joel Reyes sa pagtakbo nito bilang gobernador sa May 9 elections dahil nahatulan ito ng graft ng Sandigan Bayan. Natalo sa eleksyon si Joel Reyes. Ikalima ng Enero 2023 pa, inaprubahan ng COMELEC ang pag-disqualify kay Joel Reyes para sa May 2022 elections kung kailan tapos na ang botohan at natalo na rin naman si Joel Reyes. Ika-24 ng Enero 2024, 13 taon matapos ang pagkitil kay Doc Jerry. Hindi pa rin nahahatulan ang sinasabing mastermind na si Governor Joel Reyes. Ngunit patuloy na lumalaban ang pamilya ni Doc Jerry para sa hustisya. Recent developments in legal proceedings may risk further delays. Haven't we already waited too long? Isn't 13 years enough? Iyan umano ang sinabi ng pamilya ni Doc Jerry na inihayag ng National Union of Journalists of the Philippines at Kalikasan People's Network for the Environment na nagsagawa ng protesta sa harap ng Supreme Court para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Doc Jerry. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Doc Jerry? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.